Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Kasi puro kayo mga wise, you think that your words coming out of your mouth are words of wisdom to the Filipino people. Ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? Tawag nila sa gentleman's agreement. Tawag mo dyan secret agreement. Hindi namin alam. Walang dokumento. Pinabulaanan ng China ang naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na sikreto ang mga gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ayon sa Chinese Embassy, hindi umano sikreto ang kasunduan dahil dalawang panig ang nagtrabaho para rito. Could not even ask for the oil. Anong sabihin ko sa kanila? Kaya sinabi ko, let us do this mutually. Ang sabi ko naman, we will pay because we claim it. Ang sabi ko, please allow because before that, they were driving away our people. Sabi ko, so when I said I allowed, that was on the premise that I own the property. Pero hindi tayo in control of the property. Yan, masabi sila, I will allow you. Ito lang giniground na hindi dumipeksa ang ating mga sundalo pero limitado na ang magagawa nila dahil dalawa lang ang ating rin habang hollow ang seksyon niya. Marine incident. So they wanted to talk. And so, sige, we will investigate and you investigate. And when they are ready, we should meet and compare. And let us determine who pays for what. Ganun. If a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war. And therefore, we will respond accordingly. Ipadala ko yung Marines ko to drive away the Chinese leaders. I guarantee you, not one of them will come back. Because there are already guided missiles in the country. And the fastest that they have installed can reach Manila in 7 minutes. You want what? Nabigo sila sa Pangulo dahil hindi na-resolba ang pakiusap nila na makapase sana ang malaking batang bandaga sa loob ng East Scarborough Shoal. Ako talaga ang unang pinakasantay na dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Nababahala ang ilang senador sa tinapyas na pondo para sa AFP modernization program para sa 2025. Utos ng Pangulo sa Pag-asa, pagbutihin pa ang kanilang warning system para makapagbigay ng nakapanahong babala sa mga tao. You have to assume that I should be giving orders on the day of the storm. That is stupid. Bago ako sabi na good afternoon, mag-apologize muna ako. Maghingi ako ng tawad na napatagal ang response sa gobyerno. Isa lang naman talagang gusto ng Pangulo natin, no? Yung ligtas na bagong Pilipinas. Patayan sa drugs. At bakit yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Pagka gumamit ka ng drugs, gising ka na Mga drug lord dyan, manda na kayo at talagang sasagasaan ko kayo. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere. Extermination was never one of them. Nahulog sa patibok ng kapwa niya mga parak ang pulis na ito sa isang bypass operation. Arestado sa droga ang panganay na anak na lalaki ni
Justice Secretary Boying Remulla. Absuelto sa reklamong may kinalaman sa iligal na droga ang anak ni Justice Secretary Boying Remulla. Hindi ito nagtagal ng 3 buwan sa kulungan. Ang kanyang paglilitis natapos lang sa loob ng mahigit na 1 buwan. I never said that. I said I'm declaring war. So war is what? Mahigit 10,000 gumagamit at nagtutulak umano ng iligal na droga ang sumuko. Lagpas 20,000 menor de edad ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Corruption must stop. Ayaw ko talaga ng corruption. It makes me sick. Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order 43 para sa pagbuo ng Presidential Anti-Corruption Commission. Alinsunod dito sa hangarin ng Pangulo na linisin ang bansa laban sa mga umaabuso sa kaban ng bayan. Binuwag ni Pangulong Bongbong Marcos ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Komisyong binuo ni Pangulong Duterte sa ilalim ng kanyang opisina noong 2017. I received a directive, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. This time, I want my country treated with dignity. Tangina kung mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat. At magdala na rin tayo ng trabaho.